sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakatatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang pagkakatawang tao at pakikipamuhay ni Kristo kasama natin ay bahagi ng patuloy na pagpapakilala ng Diyos sa atin kung sino siya. Inihayag ni Jesus na siya ay anak ng Diyos Ama. At gayon din naman, ipinadala niya ang Espiritu Santo. Sa madaling salita, ating nakilala na tayo ay mayroong iisang Diyos na may tatlong persona. Ang Amang makapangyarihan, ang Bugtong na Anak, at ang Espiritu Santo. Tayo ay may karapatang tawagin ng Diyos na ating Ama. Maliwanag na sinasabi ni Jesus nung siya ay nagpakita kay Maria Magdalena na siya ay aakyat sa kanyang Ama at ating Ama. Gayon din naman, tinuruan tayo ni Jesus na tawagin ang Diyos na ating Ama nang turuan niya ang mga alagad na manalangin. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang kaisa-isang likas na anak ng Ama, tayo ay naging mga ampong anak ng Diyos Ama. Tayo ay nakikihati sa pagiging anak ni Jesucristo. At dahil dito, bagamat tayo ay nagkasala, tayo ay sinagip ng ating Panginoon upang muli tayong makabalik sa Ama. At hindi lamang panumbalikin ang dating pagkakaibigang sinira ng kasalanan ng ating unang mga magulang, ay lalo pang tinaas ang ating kalagayan. Naging mga anak tayo ng Diyos. Itinuturo ng Katesismo ng Simbahang Katolika na tayo ay pinalaya ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, tayo ay binigyang daan sa bagong buhay at tayo ay naging kapatid ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aampon sa atin. Kakibat ng planong pagliligtas sa tao ay ang panawagan upang tayo nga ay maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng Espiritu Santo. Napakahalaga ng pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa atin bilang isang Ama. Ito'y nangangahulugan ng mas malalim na ugnayan. Ang ugnayang mayroon tayo ngayon ay hindi lamang basta ugnayang Diyos-tao, kundi ugnayang Ama-Anak. Napakalaking bagay na ang Diyos ay ating Ama. Kung ang ating biological na Ama ay parating naghahangad ng ating kabutihan at kagalingan, mas higit pa rito ang paggalingan ng Diyos na ating Ama. Nabanggit ng Yumaong Santo Papa, Juan Pablo II, na lagi nating isaisip na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ito ay magiging daan upang magkaroon ng malalim na kahulugan ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Ang pagiging anak ng Diyos ay nasa puso ng ating pamumuhay Kristiyano. Kung paano ang anak ay tumalima sa kalooban ng Ama, bilang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa Ama. Tayo man di tinatawagan upang sumunod araw-araw sa kalooban ng ating Ama, na para din naman sa ating kabutihan, kagalingan at kaligtasan. Kaya nga, dahil sa tayo'y naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nararapat lamang na ang ating pag-iisip, ang ating pagsasalita, at ang ating gawa ay naayon sa buhay ni Kristo. At panghuli, dahil ang Diyos ay ating Ama, alam niya ang ating mga pangangailangan. Patuloy lamang tayong tumawag at umasa sa Kanya, na katulad na isang batang walang ibang inaasahan kundi ang kanyang Ama. Sinabi ni Juan sa kanyang unang sulat, "Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos, at yan nga ang totoo."
sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos.